Matapos ang pre-trial chamber hearing ng ICC kaugnay sa umano'y crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, muling titindig ang kanyang kampo upang patunayan na wala ng jurisdiksyon ang International Criminal Court sa Pilipinas. Ano ang kanilang mga argumento? Narito ang balita ni Val Divina Gracia. Tuloy ang matibay na pagdepensa ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa International Criminal Court o ICC. Ayon sa kanyang legal counsel na si Attorney Israelito Torion, isusulong nila sa confirmation of charges hearing ang kawalan ng jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas. Kasunod ito ng pre-trial chamber hearing ng ICC nitong Biyernes, March 14, kaugnay sa umano'y crimes against humanity na kinasasangkutan ni dating Pangulong Duterte. Giit ni Torion sa pagdinig sa September 23 ngayong taon, kanilang patutunayan na wala ng kapangyarihan ng ICC sa Pilipinas. I would also expect na i-attack na mismo ang jurisdiction because under Article 127, Paragraph 2 of the Rome Statute, dapat sana wala na talagang jurisdiction dito ang ICC kasi nawala na tayo sa jurisdiction nila effective March 17 of 2019. Tapos, yung preliminary examination na ginawa ng ICC noong 2018, hindi po yun counted. Kasi ang counted dapat is may judicial determination talaga para maski na wala na tayo sa ICC, kung merong judicial determination that can be considered as matter under consideration, then pwede pa mag-exercise yung jurisdiction yung ICC, pero dito kasi hindi nagawa. Ayon pa kay Torion, taong 2021 na maglabas ng court order ang pre-trial chamber ng ICC para sa formal na investigasyon sa war on drugs. Kaya't malinaw na wala na itong jurisdiksyon sa Pilipinas dahil huli na ang naging hakbang ng ICC. Bukod dito, binigyan din ni Torion na hindi makatao ang naging proseso ng pag-aresto kay Duterte. The way President Rodrigo Duterte was treated, inhumane, hindi dire-diretso lang dinakip. Under Article 59, dapat dinulog siya sa nearest court po of nearest competent authority, judicial authority. Kaya para ma-determine sana kung siya ba talaga yung nasa warrant, kung ang proseso na-follow ba, at saka kung na-respeto ba yung rights niya. Dito kasi hindi na-follow yan, which is a clear violation of his rights. Sa naunang pre-trial chamber hearing, mariinding inihayag ni dating Executive Secretary Salvador Mejaldea na isang uri ng extrajudicial rendition ang pagpapadala kay Duterte sa ICC. 2 days ago, the whole world has witnessed the degrading fashion in which a former president of a sovereign country was bundled into a private aircraft and summarily transported to The Hague. To us lawyers, this would be called an extrajudicial rendition. To the less legally inclined, it was a pure and simple kidnapping. My client was denied all access to the legal recourse in the country of his citizenship, and this all in the nature of political score settling. Samantala, tiniyak ni Torion na hindi titigil ang legal team ni Duterte sa paggamit ng lahat ng legal remedy upang maibalik agad siya sa Pilipinas. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Val Divina Gracia, SMNA News.